We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito na naman po, nagkakasama-sama tayo. 30 minutes, maiksing-maiksi yun. Pero punong-puno po ng encouragement and blessing. Right. And challenges. Right. That's true, Ate Maru. Pero Happy New Year. We're still greeting you Happy New Year. Ito nga po ang ating program, We Can Do It. Kami po ang inyong mga kasama, Jonathan Ortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. Just the beginning of the new year, marami tayong iniisip, ano ba ang mangyayari for the coming year? Nasa second week na tayo ng bagong taon. And sabi nga ng ating programa, We Can Do It with the Lord. Amen. Kasi hindi natin makayanan ang mga challenges, ang mga trials sa ating buhay without the Lord in us. So dapat lagi nandun yung tag na because of the Lord. Because of the Lord. Yes. Isipin lang natin, pag we are going through a lot of challenges, Lord, you are with us. Ay, panalo na kami, Lord, kasi ka namin. Kasama ka namin. Kasama ka namin. Yeah. That's true. What a great narrative, itong event na ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya doon, kapit tayo doon sa ginawa na ng Panginoon. Kaya 2022, here we are, and we will say, We can do it! Sa tulong po ng Panginoon. At nandiyan na rin po ang ating pong guest. Mamaya po mapapakinggan natin siya. Mas lalo pa nating malalaman yung kanya pong mga gawain. At nakilala nyo na po siya. Kaya ipapakilala uli namin ang mga exciting na mga ikikwento po sa atin. And he's gonna share what the Lord has been putting in his heart, even though nandito na siya sa Amerika. Ang puso niya, kalahati ng puso niya nandun sa Pilipinas. Napakaganda po ng challenges na yun. Kasi there are people na, nandito na ako. So, kalimutan ko na yun. Wala na ako dun eh. But siya hindi Bumabalik-balik talaga sa Pilipinas because we love our beloved country, the Philippines. Right. Ito nga ho, yung ganung mga passion, yung mga desire, hindi lang naman yan basta-basta nangyayari. Yes. Ito po yung mga pinagtagpo-tagpo na ng Diyos sa buhay natin upang ang ating pong patuloy na paglilingkod sa Kanya ay mapahusay pa. Tama. At mas mapailalim, maging malalim pa yung pagkaunawa natin sa Panginoon. And that's the reason why we're here. We're here to encourage you, mga kaibigan, na ang gawain po ng Diyos, yung mission day ng Panginoon, yung mission po ng Diyos, makita natin yung kabuuan ng mission ng Diyos. Kaya ako si Ate Maru nandyan. Yes. At nag-702 na siya. Pero patuloy pa rin siya na maglilingkod sa Panginoon. And what a wonderful example. Ate Maru, thank you so much. Now 2022, we're still we can do it. I know. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you. Alam nyo, kung tayo ay magpapasalamat, early morning pagising natin, salamat Panginoon. Alam mo, if your heart is full of thanksgiving, there's no room for complaint. Kasi true. Salamat lahat Salamat, Lord. Salamat. Napakaganda ng perspective ng Diyos. In everything, give thanks. Yes. For this is the will of God. Yeah. Kaya kung, you wake up in the morning and you say, Lord, thank you. Bigay mo ito. Regalo mo ito. Kaya, doon po, patuloy tayo doon na magpasalamat sa Diyos. Pagka nagpapasalamat tayo sa taong o sa person na mahal natin, may action mayroong response lagi. And ang turo naman sa atin ng Diyos, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength.
and love your neighbors as yourself. Right. Ang pinaka-expression noong pag-ibig natin sa Panginoon. See, we want to love Him, right? And He's there. Pero sino yung pwede mong pagbalingan at ibuhos yung pagmamahal mo sa Diyos, yung kapitbahay natin. Amen. Yes, yung yes. neighbors natin. Napakagandang perspective. No? Especially ito, where we are right now, we are living in a senior apartment, you know. Some of mga tenants na kasama namin ay talagang I don't know if they are praying that they will wake up in the morning kasi medyo may edad na sila. Yeah, right. But then when you see them walking around, kasi aga-aga pa, naglalakad na sila. I know they are happy to see the day and to be with the Lord. Ate Maru, actually, hindi ito sa plano natin sa program. Pero I just like to know more of how you do ministry sa neighborhood. Alam mo, I want to hear that. Sabi ko nga, dapat meron tayong portion na marinig, you know, nasa retirement age, when we say nasa senior homes, you can still be working for the Lord. I know. Yeah. Kasi, sige, excited ako. Alam mo, every day when we walk around, kasi nasa second floor kami, so sa wing namin, there are 9 more people living in there. And most of them are Koreans. At hindi mahirap po intindihin ang kanilang Ingles. Oo, kung mahirap tayo umingles, nako, mas mahirap po. Pinagpala tayo sa English. I know that God is so good kasi marunong tayong salita eh. Pero ang ginagawa namin, ganun lang. Hi, ganon. But there is a communication. There is a communication. And then, pag nakita ko na maganda yung pagtanggap niya sa hi ko, good morning, ganon, then I pray for that person. I said, sana one day I will be able to visit that person. And then just pray for that person. You wouldn't know. Ate Maru, you know, I just like to highlight that, nandun yung passion mo, desire mo kaagad to pray for that person. I know that helps a lot. Kasi this is my philosophy, my principle. Yeah. Whenever I pray on something or pray for someone, you know, ang unang binabago, ako. Tama yan. So, yun yung pagka nandoon yung puso mo na mananalangin sa iba, and the Lord will teach you how to reach out to them as well, or how to help the situation. Ate Maru, alam ko, you know, you're not bragging about yourself. Yes, pero ako na ang magana sa iyo kasi alam niyo po sila, Ate Maru, tumutulong yan sa isang kapitbahay nila na nasiraan yung kotse dahil yung anak ay medyo may challenge. May mentally challenged, no? Pero nandun, pero nasisiraan yung sasakyan o hindi niya kasi or you know, pabaya siya sa sasakyan. Paano niyo natulungan itong pamilya nito? Yeah, one day kumatok sa amin. Hindi pa kami magkakilala pero neighbor lang, ganon, wala sa pangalan, sa itsura lang, sa mukha lang. Pwede niyo ba kami tulungan kasi hindi umaandar ang aming sasakyan. So I know of a ang kumatok yung nanay. Yung nanay na 88 years old. 88 years old na. Kumatok siya, so he asked for help. And then, when someone is asking for help, much na kuminsan hindi ko kaya, pero pinapakaya ni Lord eh. So, nandiyan naman si Art, my husband, and I said, we have to get in touch with a mechanic. So, punta kami, nagpunta yung mekaniko, inayos. But then in the process na inaayos ng mekaniko na yan, kinakausap ko si Mami Lynn ang tawag ko. Kinakausap siya about the Lord. Ang ethnicity nila is Chinese, Chinese, right? From Taiwan? Tama. From Taiwan, right? So kinakausap ko siya about the Lord. Sabi niya, Maru, nothing is gonna help me. I'm at a loss. I don't know what to do anymore. So I told him about the Lord. So nung una, yes. So, no. Then the second time, I was talking to her, medyo nag-soften ang heart niya.
Yeah. Nag-ano na siya, medyo attentive na siya sa akin. Mhm. And then the third time, I was the next Kasi occasion. marami pa kayong tulong na ginawa. Tama, oo. Ito, sinishort na lang natin to. Pero marami yung tinulong sila Ate Maru sa literally neighbor. Kapitbahay. Mhm. Yeah. Tapos, nung third time while I was talking to her, said, you know what? I think I'm going to your church one day. And then all of a sudden, he just said, I don't know what to do anymore. Kasi 88 years old na siya, may anak siya na hindi naman nakakatulong sa kanya, na pabigat pa. Oo, may kotse pero hindi naman inaasikaso, yung nanay niya pa nag-aasikaso. So, ang ginawa, I told her to sit down in the apartment and then talk to her about the Lord. And then finally, I led her to the sinner's prayer. Wow. And she prayed. She prayed. She prayed with me because I have to hear it. I said, no silent prayer. You just pray after me. So we prayed. And then all of a sudden, you know what? Just the hope on her face. And then the next day I met her sa hallway. I said, Mommy. And then she said, I prayed. What a joy, a joy. And it is really something. If you make yourself available po sa Panginoon, there are just a lot of empty hearts. Yan po ang FEBC International natin. Honestly, we did not put this in the program, pero I've been wanting to hear it from Ate Maru. How God is using her. Dahil po, tinuruan siya ng Panginoon na makinig. Tinuruan po siya ng Panginoon na manalangin. Tinuruan po siya ng Panginoon na sumunod. Yeah. Ayan. Kaya ho, na-accomplish yung kingdom ng Diyos. Isa pa, up to now, every other day, si Kuya Art mo ay pinapainit ang kotse nila. Kasi hindi niya na binigay yung susi sa anak niya. So si Kuya Art na nagpapainit ng kotse. Every other day, ginagawa ni Kuya Art. Kahit saan po kayo dadalhin ng Panginoon, pwede ho kayong maging misyonero. Amen. Yeah. Amen. Mission ho ng Diyos ito. Kaya excited na rin ako dito sa ating guest. Ay nako, itong guest natin. Marami pang maikikwento to sa grabe ang puso nito sa mission. Okay? Kasi you can do it. Yes. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Amen, amen. You can do it with the help of the Lord. Amen. Or ang guest natin ay balikbayan. Balik-balik. Paborito natin ito because, you know, I can see and I can feel her heart in the mission na wala na siya sa Pilipinas but ang kanyang puso ay naiwan doon and nag-iwan siya ng malaking negosyo sa Pilipinas. Just to be here, he doesn't even know kung ano ang future nila but he trusted the Lord. He followed the cloud. The cloud by night. Yung pillar. No? And the pillar by day. Yeah, the fire. So, hanggang ngayon po, pina-follow niya pa rin. That's true. That's true. Welcome back, Jerry. Thank you. Happy New Year, kapatid. Ay magandang araw sa inyong lahat, Sister Maru, Pastor Jonathan, at magandang araw sa mga nakikinig sa atin ngayon. Happy New Year po sa ating lahat. Happy New Year. Brother Jerry, kasi pangatlo na ito, no? Kasi you have so many things to share with us. And we got more interested of your present ministry sa Philippines. So, paano mo ginagawa ito at ano ba ang ministry na ito? Sige, kwento mo nga sa amin. Okay, so ako po ay nagagalak makapag-share ng ministry na hindi naman namin iniwan si Philippines. Napalayo lamang ng 8,000 miles. Ayun! We are still connected with the ministries na iniwan namin sa Pilipinas. Ako, ang asawa ko at mga anak namin. Number one, we are very much involved with CEF. Yan po ay Child Evangelism Fellowship. Yeah. I'll just give two sentences kung ano po ang Child Evangelism Fellowship.
Ito po ay a Bible-centered organization composed of born-again believers whose purpose is to evangelize boys and girls, karamihan po mga kabataan at mga bata, with the gospel of the Lord Jesus Christ to establish discipleship in them through the Word of God in a local church for Christian living. So ito po ay ministry ginagawa natin ng target population po natin ng mga kabataan. At karamihan po mga kabataan who are less fortunate at hindi lamang po sa less fortunate, pati po sa mga may kaya din po. So sa lahat po ng populasyon mga kabataan. Yes, yes. On the global perspective, ang CEF po was founded in 1937. And ang ating pong international or main office is located in Warrenton, Missouri. So ang ministry po ay all over the world. There are 200 countries that are in a part of the CEF ministry. Ito ang bird's eye view. Well, Jerry, dagdagan ko, or I'm connecting yung affinity ko sa Child Evangelism Fellowship. Kasi si Lelot, she used to work with child evangelism. Oh, wow. Ganda naman, yes. Yung ministry na nagsimula si Lelot sa CEF, missionary siya ng child evangelism. And yung mga kakilala ni Jerry, practically kakilala rin namin. Ni Lelot kasi mga kasama niya noong nagsimula sila. So we thank the Lord. So yun yung naging connection namin din ni Jerry. We got close on that. Yeah. Jerry, saang mga areas ito sa Philippines ang operations ng CEF na you're very much involved in? Okay, ang CEF naman natin, as I mentioned a while ago, this is worldwide in 200 countries. Ang Philippines naman, ang main office ay nasa sa may Valley Gulf, sa may Antipolo. It's along Sumulong Highway and distributed naman siya sa different region. Ako po ay nagamit ng Panginoon at hopefully nagagamit pa rin ako ng Panginoon na naging chairman ako for many years. Ako ang nag-lead po ng CEF NCR, National Capital Region. Ibig sabihin yung buong Metro Manila. Kasama na dyan ng Quezon City, Caloocan, Malabon, Makati, South, pati Parañaque. So, ang ating pong office ngayon is located at number 737 General Araneta Avenue, dito sa Quezon City, sa Mitatalon. Second floor po makikita no Child Evangelism Fellowship. Oh, wow. So ano-anong mga practical ways ang how a CEF ministers to the children? Okay, maganda pong tanong yan dahil ang paniniwala po natin na even children as young as their age can receive the Lord Jesus Christ as their personal Savior. And as young as their age, meron na rin po silang isip damdamin para malaman nila ang tunay na daan kung paano tayo maliligtas papunta sa langit. So ang CEF po ay marami rin mga programa. A few of them, i-mention ko, yung Good News Club and the 5-Day Club Ministries, Ito po ay, ang setting nito nasa neighborhood, sa mga bahay-bahay, o minsan sa backyard lang. At meron din po kaming ministries na pumupunta kami sa mga eskwelahan. There was one time, natatandaan ko, when I was still the chairman, pinagpe-pray namin, how can we penetrate isa sa pinakamalaking public school natin, yung sa Rizal, yung Rizal High School. It's located in Pasig. Talaga nga naman napakabait ng Diyos dahil meron pa kami isang basketball ministry, nagpapalaro kami, nagpapaliga kami ng mga basketball sa kabataan. Ang basketball team ko hindi naman para manalo, kung hindi manalo para madalang kaluluwa sa Panginoon. Yes.
At salamat sa Diyos, nagpadala siya sa amin ng isang member ng aming organisasyon na isa sa mga nag-lead din ng basketball ministry namin, na ang kapatid niya ang principal ng Rizal High School during that time. And the previous principal, ayaw kaming papasukin sa public school para dalhin namin yung good news materials namin para makapag-share sa mga estudyante ng salita ng Diyos. Aba, napakabait ng Panginoon, yung mismong high school principal, nakasama pa namin sa basketball ministry namin. Kaya malaya kami nakapasok sa Rizal High School during my time. Kaya ang ministry po namin ay hindi lamang sa public schools, maski sa private school, o maski po sa ilalim ng tulay na minakita kami mga kabataan, yung mga ibang mga bata dyan na sabi nga natin, nag-a-addict, lalapitan namin yan. Share namin ng gospel. Oh, wow. Magigitara kami dyan. Nidala kaming mga kasamahan natin sa ministry. At later on, nakikita mo, marami ng mga bata nakapaligid. Right. Kanya po yung puso namin, nabanggit ni Sister Muru, ni Ate Muru, na naiwan sa Pilipinas kasi nakita namin how ripe ang mga tao sa atin na uhaw sa salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, patuloy ang pagsusuporta namin sa 25 missionaries natin, local na missionaries natin sa CEF Philippines. I'm just curious, Jerry, how did you get to know the ministry ng CEF? Okay, so one ministry after the other na I think na-mentioned ko previously na we are also part of the Union Church of Manila, UCM, which is located in Legazpi, Makati. And then during that time, kami mag-asawa ay naglilingkod as one of the ushers ng simbahan. At ako naman, I was the very first camp director ng children's ministry ng UCM. Nasa history nila. So, yung ating chairwoman ng children's ministry ng UCM, si Sister Delpha Matic, she also migrated in the US. Nasa Los Angeles na siya ngayon. And I hope kung nakikinig Sister Delpha, I give what is due for you, no? Dahil ikaw naman talaga nagdala sa akin sa CEF ministry. Sabi sa akin ni Sister Delpha, Jerry, alam mo, mayroong isang ministry na nangangailangan ng mga supporters, nangangailangan ng manggagawa. Would you and your wife be willing to attend one of our tea party? So in-invite kami sa isang tea party lang. Casual gathering sa Makati, sa bahay ng isang kapatiran. So umattend kami sa party, in-introduce nila sa amin yung ministry. Umattend kami after a week or two. And right there and then, after the introduction, I was voted as the chairman. Nakakatagi ka ba naman pag tinawag ka ng Diyos, pwede mo sabihin ko, Lord, ayoko. So pag tayo tinawag ng Panginoon, always moving forward, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes. At hindi ko alam ang job description ko. Sabi niya, ikaw mangunguna nitong Child Evangelism Fellowship sa NCR. Sinabi ko lang, sige po, gagawin ko, ituro lang niyo sa akin kung paano ko gagawin. Mukhang sinet-up ka doon, na magandang setup. Oh. Actually, parang ngayon pagka naaalala namin yon, almost 21 years have passed, parang nagtatawa na kami na sinet-up nga nila ako. Pero magandang pagka-setup yan sa gawain ng Panginoon, Jerry. And you've seen the work of CEF. I've seen the work of CEF, especially with Lelot. How faithful they are, yung organization themselves, itself, in sharing the love of Christ sa mga bata. Well, nabanggit mo merong basketball ministry. Kwento mo rin to sa amin. Paano nagsimula ito? Okay. So, ako kasi nung ako high school pa hanggang college, naglaro ako sa varsity. Ang paborito ko talaga ay basketball. Alam mo naman sa atin sa Pilipinas, number one natin sports ng bawat kanto, bawat barangay. Sabihin mo na, maski larong buko, nakapaa tayo, nagsushoot ng bola. So lahat yan, isa sa mga pangarap ng mga karamihan basketball. So naisip ko nung ako'y negosyante na, ay sabi ko, paano ko, kasi naging youth leader nga ako sa
sa ICS, International Christian Service, under the Yeah. leadership of Pastor James Long. Mm-mm. Sabi ko, paano ako makapagdadala? Youth pa ako nung araw, paano ako makapagdadala na mas marami pang youth sa Panginoon? Kasi pag kami nakausap ako mga youth, nadadaling ko, sasabihin ko mag-attend tayo ng Bible study, ang hirap pong imbitahin. Yeah. Ang dami ng excuse para hindi umattend. Pero sinabi ko, ano kaya Lord, kung mamarapatin yung this is years later, no, after na gumraduate na ako, kung makapaglalaro pa ulit ako, mawala itong mga sakit-sakit sa kasukasuan ko, maglalaro ako, Lord, this time for you. Kasi ang target ko, pag nakalaro ko sila, i-evangelize namin sila, and we will share the gospel to them after the basketball game. So, nag-umpisa po sa isang laro lang yan, na 2 team, umabot po ng 20 team yan sa Antipolo. Oh, wow. Na nag-join na po dito ang ibang PBA, professional basketball player sa ministry, in the person of Freddy Hubalde. Ayan, kung nakikinig si Brother Freddy, si Jerry Chu ito. Nakasama ka sa ministry ng basketball. Tapos kung nakikinig rin si Pastor Cyril Contreras, hanggang ngayon connected pa rin kami. Siya ang aming spiritual leader ng basketball ministry. Kasi pag nagpalaro kami, nagpaliga kami, laging pagkatapos ng laro, may salita ng Diyos. At maraming kabataan sa kanilang barangay ay naidala namin sa Panginoon sa local church nila. So kami lamang parang CEF, na sineshare namin yung sa CEF, mga bata, sa basketball ministry naman, karamihan teenagers and young adults. Pagkatapos namin sila sharean, in both ministries, ine-endorse namin sila sa mga local pastors, sa mga local church. Amazing. And dumating sa pagkakataon na hindi lamang isang PBA player ang nag-join sa amin, meron pang isang Los Angeles retired professional basketball player na head coach. Head coach po siya ng Faith Academy sa Antipolo in the person of brother or pastor Tyne Hardman. So, Tyne Hardman, yes, I remember. He's 6'7" or 6'6". Oh, yes. Senior ko sa kanya yung ministry ko dahil kasamahan ko siya sa Union Church of Manila and support naman siya sa ministry namin. And we got to play with mas natuto kami maglaro ng basketball kasi yung team niya sa Faith Academy are all Americans at ang tatangkad. Kami mga Pilipino, alam mo na maliliit, pero we had a good time fellowshipping with them. At marami kami na-attract ng mga kabataan na sumali sa basketball, and then later on, nadala namin sa Panginoon. Jerry, in our limited time, ano ang future na gustong pagawa sa inyo ng Panginoon? Kanina habang tayo po'y naka-time off, na sabi ko, tulungan niyo ako magdasal kung saan kami dadalhin ng Panginoon. At kung saan man po kami dalhin, through sports, through giving, through supporting, saan po kami tawagin ng Panginoon, hindi po kami namimili. At sabi ko nga sa Panginoon, nung kami nagpunta sa Amerika, hindi po namin iniwan ng Pilipinas. Napalayo lang po kami ng 8,000 miles, but we are still supporting our missionaries and our ministry sa Philippines. At kung saan po kami dadali ng Panginoon, kami po ay tutugon sa kanyang tawag. Sinasabi natin yan dahil pretty much malapit na yung retirement na iniisip nyo, ganun ba? Isa po yun na iniisip namin na in 2 years mag-retire na kami. Alam mo naman, may retirement dito sa Amerika at the age of 62, sabi nila. No? Pero wala naman po talagang retirement sa Panginoon. At kung kami po ipapayagan ng Panginoon na mag-retire, mag-semi-retire sa Philippines, ang amin pong pinagpe-pray ang mag-church planting. Makapagtayo po ng mga simbahan, mag-suporta sa mga pastor para marami pong kaluluwa madala sa Panginoon po. Amen. Wow, praise God. Nako, bless you kapatid. I know you can do it sa tulong ng Diyos. We can do it. We can do it. Amen po. Marami po salamat sa pagkakataon na makapag-share ako sa inyo. All the honor, glory, and praise to God, our Father, through His Son, Jesus Christ. Amen. Amen. We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength.
Amen. Amen. Wow, Thank you so much, Brother Jerry. And sa lahat ng ating mga taga-pakinig, maraming salamat po. Ate Maru, thank you rin sa testimony niya. I know I set you up. Ito nga po ang ating programang We Can Do It, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Kami po yung magpapaalam na. Kami po ang inyong mga lingkod, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. Maraming salamat. And you can do it with the Lord here on We Can Do It. Bye-bye. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.